Magandang araw, mahal kong kapatid sa pananampalataya at sa paglalakbay ng buhay. Nandito ka ngayon at hindi ito nagkataon lamang. Sigurado ako na sa isang punto ng iyong buhay, o marahil ay ngayon mismo, naramdaman mo na tila ba may isang buhol sa iyong puso, sa iyong isip, sa iyong mga relasyon, sa iyong pananalapi, o sa iyong sitwasyon na hindi mo kayang kalasin. Parang isang tali na paulit-ulit na nagkakabuhol, nagiging masikip, at nagpapahirap sa bawat galaw mo. Nauunawaan ko yan. Alam kong minsan, ang bigat ng mga buhol sa ating buhay ay sapat na para maramdaman nating walang pag-asa. Pero heto ang isang malaking katotohanan na kailangan mong malaman, hindi alin nag-iisa. At mayroon tayong isang mahal na ina na kayang-kayang kalasin ang bawat buhol, kahit gaano pa ito kasikip o karami. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang isang lihim na panalangin, isang makapangyarihang debosyon na nagbibigay ng kapayapaan at himala sa hindi mabilang na mga kaluluwa sa buong mundo. Pag-uusapan natin ang rosaryo ng mga buhol o ang rosaryo kay Birheng Maria, ang taga-kals ng mga buhol. Kung ang iyong puso ay naghahanap ng kasagutan, ng kaluwagan, ng kapayapaan mula sa mga buhol na tila sumasakal sa iyong paghinga, kung ang iyong espiritu ay uhaw sa pagbabago, kung ikaw ay naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin at sa pagmamahal ng isang ina, kung gayon, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Manatili ka hanggang sa dulo dahil hindi lamang kita bibigyan ng pag-asa, kundi isang tiyak na daan kung paano mo mararanasan ang pagkalas ng mga buhol sa iyong buhay at ang pagdating ng mga himala. Kaya mo bang isipin ang isang buhay na malaya mula sa bigat ng mga buhol? Isang buhay kung saan ang bawat problema ay nagiging pagkakataon, ang bawat takot ay nagiging pananampalataya, at ang bawat sakit ay nagiging paggaling. Iyan ang pangakong dala ng debosyong ito, at malalaman mo kung paano mo ito matutuklasan. Pero bago tayo magsimula sa malalim na diskusyon, isara mo muna ang iyong mga mata ng sandali. Huminga ka ng malalim at pakiramdaman mo ang presensya ng isang mapagmahal na ina na narito, nakikinig sa bawat hinaing mo. Ito ang simula ng iyong pagbabago, kaya't halika, samahan mo ako sa paglalakbay na ito. Madalas, ang ating mga buhay ay parang isang lubid na napakaraming buhol. May buhol sa ating mga pangarap na tila hindi na natin maabot. May buhol sa ating mga relasyon, sa pamilya, sa kaibigan, sa minamahal, na tila hindi na natin kayang ayusin. May buhol sa ating kalusugan na nagbibigay ng matinding pag-aalala. May buhol sa ating pinansyal na sitwasyon na nagdudulot ng gabi-gabing kabahalaan. May buhol sa ating personal na paglago, sa ating pagtitiwala sa sarili, sa ating halaga, na nagpaparamdam sa atin na hindi tayo sapat. At minsan, ang pinakamahirap na buhol ay nasa loob natin mismo, ang buhol ng takot, ng galit, ng pagdududa, ng pait mula sa nakaraan. Ang mga buhol na ito ay hindi lamang basta mga problema, ito ay mga pader na naghihiwalay sa atin mula sa kapayapaan, sa kagalakan, at sa lubos na pagtitiwala sa Diyos. Naaalala ko ang isang matandang babae na nakilala ko noon, si Nanay Elena. Halos buong buhay niya, dinala niya ang isang mabigat na buhol sa kanyang puso. Ito ay ang buhol ng pagpapatawad. Nagkaroon siya ng matinding sama ng loob sa kanyang kapatid dahil sa isang malaking hidwaan sa mana. Lumipas ang maraming taon, naghiwalay sila ng landas, at kahit sa mga pagtitipon ng pamilya ay hindi sila nagpapansinan. Sa bawat Pasko at Bagong Taon, imbes na kapayapaan ang maramdaman ni Nanay Elena, ay may matinding kirot sa kanyang puso. Ang buhol ng galit at pait ay sumasakal sa kanyang kaligayahan. Isang araw, may nagturo sa kanya tungkol sa rosaryo ng mga buhol. Sa una, nagduda siya. Paano makakatulong ang isang dasal sa isang buhol na halos 50 taon na niyang dinadala? Pero sa desperasyon at sa pagnanais na makalaya sa pasakit, sinubukan niya. Gabi-gabi, hawak ang kanyang rosaryo, idinalangin niya kay Birheng Maria ang buhol ng kanyang sama ng loob. Isa-isa niyang ipinasa kay Ina Mary ang bawat kirot, bawat hinanakit, bawat alaala ng sakit na dulot ng hidwaan. Hindi ito madali. Maraming gabi siyang umiiyak habang nagdarasal.
Maraming gabi siyang nakaramdam ng pagtutol mula sa kanyang sarili. Pero hindi siya sumuko. At dito nagiging mas interesante ang lahat. Hindi nagtagal, isang araw habang nagdarasal siya, tila may boses na bumulong sa kanyang puso. Hindi boses na naririnig ng tenga, kundi isang malalim na pagkaunawa. Isang ideya ang biglang sumagi sa kanyang isip, puntahan niya ang kanyang kapatid. Hindi para makipag-away, kundi para makipag-usap, para sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, ay magbukas ng puso. Sa takot at kaba, sinunod niya ang bulong ng puso. Kinabukasan, pumunta siya sa bahay ng kapatid niya. Ang inaasahan niya ay malamig na pagtanggap, ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Ang kanyang kapatid, na matanda na rin at may karamdaman, ay nakita siyang umiiyak. Doon, sa gitna ng silid, nagkaroon sila ng isang mahaba at emosyonal na pag-uusap. Hindi man agad nawala ang lahat ng sakit, pero ang buhol, ang matinding buhol ng galit at pait, ay unti-unting nakals. Niyakap nila ang isa't isa, at sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, nakaramdam si Nanay Elena ng tunay na kapayapaan. Ito ang kapangyarihan ng rosaryo ng mga buhol. Hindi lang ito nagbibigay ng solusyon sa problema, kundi nagpapalaya sa ating mga puso. Baka iniisip mo ngayon, pero paano? Paano nagkakaroon ng ganitong kapangyarihan ang isang dasal? Mahalaga na maintindihan natin ang pinagmulan at ang kahulugan ng debosyong ito. Ang debosyon sa mahal na Birhen, ang taga-kals ng mga buhol, ay nagsimula sa isang larawan, isang painting, na matatagpuan sa simbahan ng St. Peter am Perlach sa Augsburg, Germany. Ang larawang ito ay ipininta noong 1700s at nagpapakita kay Birheng Maria na nakatayo sa isang crescent moon na papalibutan ng mga anghel. Hawak niya ang isang mahabang laso na puno ng iba't ibang buhol, at habang tinitingnan mo ang kanyang mga kamay, makikita mo na unti-unti niyang kinakalas ang mga buhol na ito. Sa ilalim ng kanyang mga paa, may isang ahas na may buhol sa bibig, sumisimbolo sa kasamaan na kanyang nilulupig. Sa ibaba naman ng larawan, may anghel na inihahatid ang isang tao patungo sa langit, na kumakatawan sa kwento ng mag-asawang nanganganib ang kasal na sa pamamagitan ng panalangin ay nalutas ang kanilang problema. Ito ang inspirasyon ng debosyon. Ang kwento sa likod ng painting ay nagsimula sa isang lalaking nagngangalang Wolfgang Langenmantel. Ang kanyang kasal ay nasa bingit ng pagkasira. Sa matinding pagkabahala, humingi siya ng payo kay Father Jacob Rem, isang pari ng Jesuit sa Augsburg. Sa loob ng 28 araw, 2 beses sa isang araw, sama-sama silang nagdasal sa harap ng isang imahen ng Birheng Maria. Sa huling araw ng pananalangin, kinuha ni Wolfgang ang kanyang wedding ribbon, na simbolo ng kanilang pagkakaisa sa kasal, at ibinigay kay Father Rem. Habang hawak ni Father Rem ang laso at itinaas ito sa harap ng imahen ni Maria, humingi siya ng intersesyon sa mahal na ina na kalasin ang lahat ng buhol sa kasal nina Wolfgang. Sa pagkakataong iyon, ang laso na puno ng buhol ay kusa raw na kals, naging makinis at naging malinis. Isang himala. Ang kasal nina Wolfgang at kanyang asawa ay nailigtas. Bilang pasasalamat, ipininta ang larawang iyon. Ito ay hindi lamang isang kwento, ito ay isang testimonya ng kapangyarihan ng panalangin sa pamamagitan ni Maria. Ngayon, bakit napakakapangyarihan ng debosyong ito, at paano natin ito maiugnay sa ating buhay? Ang konsepto ng buhol ay hindi lamang pisikal. Ito ay metapora para sa ating mga problema, sa ating mga kasalanan, sa ating mga limitasyon, sa lahat ng bagay na humahadlang sa ating paglago at kaligayahan. Si Birheng Maria, bilang ating mapagmahal na ina, ay laging handang tumulong. Naaalala mo ba kung paano niya sinabi sa mga naglilingkod sa kasalan sa Kana, gawin niyo ang anumang sabihin niya sa inyo? Si Maria ay laging nagtuturo sa atin kay Jesus. Siya ang daan patungo sa anak. At bilang ina ng Diyos, mayroon siyang espesyal na papel bilang intercessor. Ang kanyang puso ay puno ng habag, at bilang isang ina, nauunawaan niya ang bawat pasakit, bawat hirap, bawat luha na dinaranas natin.
Ang rosaryo, sa kanyang sarili, ay isang napakakapangyarihang panalangin. Ito ay isang meditative na panalangin na nagpapahintulot sa atin na pagnilayan ang buhay ni Kristo sa pamamagitan ng mata ni Maria. Ito ay isang pambihirang panalangin na nagbibigay ng kapayapaan sa isip, lakas sa espiritu, at pag-asa sa puso. Ngayon, sa konteksto ng tagakals ng mga buhol, binibigyan natin si Maria ng isang tiyak na trabaho, ang kalasin ang mga buhol sa ating buhay. Kapag idinadalangin natin ang rosaryo na may intensyong ito, hindi lang tayo basta nagdarasal, tayo ay nagtitiwala, tayo ay sumusuko, at tayo ay naghihintay sa kanyang intersesyon. Dito pumasok ang isang napakahalagang prinsipyo na nakabatay sa ating sikolohiya at pananampalataya. Kapag ipinagkakatiwala mo ang iyong mga buhol kay Maria, mayroong isang malalim na pagbabago na nangyayari sa loob mo. Ang bigat na dinadala mo ay hindi na ikaw ang may pasan. Ipinasa mo ito sa isang mas malaking kapangyarihan. Ito ay parang isang bata na may komplikadong buhol sa sintas ng sapatos. Sa halip na magalit at mainis, idinadaan niya ito sa kanyang ina. Alam niya na ang kanyang ina ay may kakayahang kalasin ang buhol na iyon. Hindi ibig sabihin na biglang nawala ang buhol, ibig sabihin ay mayroon na siyang pag-asa, dahil may nagmamahal na handang tumulong. Ang pagtitiwala na ito ay nagpapalaya sa atin mula sa pagiging biktima at nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. May tatlong uri ng buhol na madalas nating dinadala, at ang rosaryo ng mga buhol ay makakatulong sa bawat isa. Ang una ay ang buhol ng kasalanan. Ito ang mga buhol na dulot ng ating mga maling desisyon, ng ating mga pagkukulang, ng ating mga pagsuway sa kalooban ng Diyos. Ang kasalanan ay naglalayo sa atin sa Diyos, nagpaparamdam sa atin ng pagkakahiwalay, at nagpapabigat sa ating konsensya. Ang pangalawa ay ang buhol ng mga pagsubok at paghihirap. Ito ang mga buhol na dulot ng mga hindi inaasahang pangyayari, ng mga sakit, ng mga krisis sa buhay na tila walang katapusan. Hindi natin kontrolado ang mga buhol na ito, pero kaya nating kontrolin ang ating tugon sa mga ito. Ang pangatlo ay ang buhol ng ating sariling pagdududa at kawalan ng pagtitiwala. Ito ang mga buhol na nabubuo sa ating isip, ang mga negatibong paniniwala tungkol sa ating sarili, ang takot na sumubok, ang pakiramdam na hindi tayo karapat-dapat. Ang mga buhol na ito ay mas mahirap kalasin dahil nasa loob natin mismo. Ngunit ang bawat buhol na ito, kahit gaano pa kasikip o kasalimuot, ay kayang kalasin ni Birheng Maria. Naalala mo ang kwento ng isang batang babae na si Ana, na laging nakakaramdam ng matinding kaba at takot sa tuwing may kailangan siyang gawin sa harap ng maraming tao. Ito ang buhol ng kanyang self-doubt, ang takot na magkamali at husgahan. Sa bawat presentasyon sa eskwela, sa bawat pagkakataong magsalita sa klase, kumakabog ang kanyang dibdib, nanginginig ang kanyang kamay, at halos hindi siya makahinga. Isang araw, narinig niya mula sa kanyang lola ang tungkol sa Birheng Maria Tagakals ng mga buhol. Sa kanyang kabataan, sinubukan niyang ipanalangin ito. Araw-araw, habang hawak ang kanyang maliit na rosaryo, idinadaan niya kay Maria ang kanyang takot. Inilarawan niya kay Ina Mary ang buhol ng kaba na nararamdaman niya, ang buhol ng pagdududa sa kanyang sarili. Hindi niya maintindihan kung paano ito mangyayari, pero naniniwala siya. Unti-unti, napansin niya ang pagbabago. Hindi agad nawala ang kaba, pero naging mas tolerable. Ang dati niyang tindi ng takot ay naging kaunting kaba na lang. Mas nakakaya na niya. Mas nakakapagsalita na siya ng mas maayos. Dahan-dahan, ang buhol ng takot ay humina, lumuwag, at sa huli, nakals. Ang buhol ay hindi tuluyang nawala sa isang iglap, kundi sa proseso ng pananampalataya, pagtitiwala, at pagdarasal, binigyan siya ni Maria ng lakas na harapin ang kanyang takot, at unti-unting mapagtagumpayan ito. Ngayon, si Ana ay isang matagumpay na public speaker, na may kumpiyansa at lakas ng loob na ibahagi ang kanyang mga ideya sa mundo. Ito ay isang patunay na ang debosyon na ito ay hindi lamang nagbibigay ng himala sa malalaking problema, kundi pati na rin sa mga personal na buhol na humahadlang sa ating paglago.
Ngayon, marahil ay tinatanong mo, paano ko ito idarasal? Mayroon bang partikular na paraan para gawin ang rosaryo ng mga buhol? Mayroong gabay na panalangin, ngunit ang pinakamahalaga ay ang intensyon at ang puso mo. Ang simpleng pamamaraan ay ang pagdarasal ng rosaryo tulad ng dati, ngunit sa bawat decade o sa bawat misteryo, ay ibigay mo kay Birheng Maria ang isang tiyak na buhol sa iyong buhay. Simulan mo sa Sign of the Cross. Pagkatapos, idasal ang Apostles' Creed. Pagkatapos ng Apostles' Creed, idasal ang isang Our Father, 3 Hail Marys, at isang Glory Be. Sa unang misteryo, bago mo simulan ang isang Our Father at 10 Hail Marys, ilarawan mo kay Maria ang isang buhol sa iyong buhay. Halimbawa, mahal na ina, inilalapit ko sa iyo ang buhol ng aking utang. Ang buhol na ito ay nagbibigay sa akin ng matinding pag-aalala. Tulungan mo akong kalasin ito, o ina. Habang idinadalangin mo ang Our Father at 10 Hail Marys, isipin mo si Maria na unti-unting kinakalas ang buhol na iyon. Visualize it, damhin mo ang pagluluwag. Pagkatapos ng bawat decade, idasal ang isang Glory Be. Pagkatapos ng bawat Glory Be, idasal ang Ki o Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, at ihatid mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalo na ang mga higit na nangangailangan ng iyong awa. Ito ang Fatima Prayer. Pagkatapos nito, idasal ang isang Birheng Maria, tagakals ng mga buhol, ipanalangin mo kami. Ito ang espesyal na invocation para sa debosyong ito. Sa bawat misteryo, pumili ka ng isang buhol at ipagkatiwala mo ito kay Maria. Kung mayroon kang maraming buhol, pumili ka ng isa na pinakamabigat sa iyo ngayon. Pero dito ang sekreto na walang sinuman ang madalas na nagsasabi. Hindi lang basta pagbigkas ng salita ang panalangin na ito. Ito ay isang proseso ng pagsuko. Ang pagsuko sa buhol kay Maria ay nangangahulugang handa kang bitawan ang kontrol. Handa kang tanggapin ang kanyang kalooban, kahit na hindi ito ang inaasahan mong solusyon. Minsan, ang pagkalas ng buhol ay nangangahulugan na ikaw mismo ay kailangang gumawa ng aksyon, at bibigyan ka ni Maria ng lakas at gabay para doon. Minsan, ang pagkalas ng buhol ay nangangahulugang kailangan mong magpatawad. Minsan, nangangahulugan ito ng pagbabago ng pananaw. Hindi ito magic. Ito ay pananampalataya. Alam mo, ang rosaryo ay hindi lang basta pagbigkas ng dasal. Ito ay isang meditation. Sa bawat Hail Mary, binibigyan mo ang iyong isip ng pagkakataong pagnilayan ang misteryo, pagnilayan ang buhay ni Kristo, at pagnilayan ang kapangyarihan ng pagmamahal ng ina. Habang ginagawa mo ito, ang iyong utak ay nagbabago. Ang neuroplasticity, ang kakayahan ng ating utak na baguhin ang kanyang sarili, ay aktibo. Kapag paulit-ulit kang nagdarasal at nagtitiwala, unti-unting nabubuo ang mga bagong neural pathways sa iyong utak. Ang dati mong pag-aalala, ang iyong takot, ang iyong kawalan ng pag-asa, ay unti-unting napapalitan ng kapayapaan, ng pagtitiwala, ng pag-asa. Ang paulit-ulit na pagdarasal ay parang pag-ukit ng bagong landas sa iyong utak, isang landas na patungo sa kapayapaan at pagtitiwala. Bukod pa rito, ang panalangin na ito ay nagpapataas ng levels ng serotonin sa iyong utak, ang chemical na responsable sa pakiramdam ng kaligayahan at kapayapaan. Binabawasan nito ang cortisol, ang stress hormone. Kaya hindi lang ito spiritual, ito ay scientific. Ang pagdarasal ay may direktang epekto sa iyong katawan at isip. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nakakaranas ng kapayapaan at kaluwagan pagkatapos magdasal ng rosaryo, kahit na hindi pa nalulutas ang problema. Dahil ang pinakamalaking buhol na madalas nating dinadala ay ang buhol sa ating isip, ang kawalan ng kapayapaan. Pero mayroong isang mahalagang bagay na dapat mong tandaan. Huwag mong diktahan ang Diyos at si Birheng Maria kung paano nila kakalasin ang buhol. Ibigay mo ang buhol at hayaan silang gumawa sa kanilang paraan at sa kanilang panahon. Minsan, ang solusyon ay hindi ang inaasahan mo. Minsan, ang pagkalas ng buhol ay hindi nangangahulugang nawala ang problema, kundi nabigyan ka ng lakas, ng karunungan,
at ng pananampalataya para harapin ito ng buong tapang. Minsan, ang solusyon ay nasa pagbabago mo mismo, hindi sa sitwasyon. Mayroon akong isang kaibigan, si Mang Tonyo, na halos sumuko na sa kanyang buhay. Nabulag siya dahil sa isang sakit, at bilang isang karpintero, pakiramdam niya ay wala na siyang silbi. Ang kanyang buhol ay ang kawalan ng pag-asa, at ang pakiramdam na siya ay pabigat sa kanyang pamilya. Araw-araw, umiiyak siya. Isang araw, ipinilit ng kanyang asawa na magdasal siya ng rosaryo ng mga buhol. Sa simula, ayaw niya. Ano pa ang magagawa niyan sa isang bulag na tulad ko, sabi niya. Pero sa huli pumayag siya. Sa bawat misteryo, idinadaan niya kay Maria ang buhol ng kanyang kapansanan, ang buhol ng kanyang kalungkutan, ang buhol ng kanyang kawalan ng pag-asa. Isang gabi, habang nagdarasal siya, may naisip siyang isang kakaibang ideya. Dati, gumagawa siya ng mga komplikadong disenyo para sa mga kasangkapan. Ngayon, dahil hindi niya nakikita, paano kung gumawa siya ng mga simpleng disenyo na pwedeng maramdaman? Gumawa siya ng mga laruan na gawa sa kahoy, na may mga iba't ibang texture at hugis na perpekto para sa mga bulag na bata. Ito ang naging inspirasyon niya. Hindi na ibalik ang kanyang paningin, pero ang buhol ng kanyang kawalan ng pag-asa ay nakals. Binigyan siya ni Maria ng bagong pananaw, isang bagong layunin, at isang bagong paraan para maging produktibo. Ngayon, si Mang Tonyo ay isang inspirasyon sa kanyang komunidad, gumagawa ng mga laruan na nagbibigay ng kagalakan sa maraming bata. Ito ay nagpapakita na ang pagkalas ng buhol ay hindi laging nagdadala ng inaasahan nating sagot, kundi nagbubukas ng pintuan sa mga mas mahusay na plano na hindi natin nakikita. Mahal kong kapatid, alam kong may mga buhol din sa iyong buhay. Mga buhol na sa tingin mo ay imposibleng kalasin. Pero gusto kong malaman mo na hindi yan ay katotohanan. Ang iyong potensyal ay mas malaki pa sa iyong iniisip. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin, at ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang rosaryo ng mga buhol ay hindi lamang isang dasal, ito ay isang paanyaya na bitawan ang iyong mga pasanin at ipagkatiwala ang lahat kay Maria. Ito ay isang paanyaya na maranasan ang kapangyarihan ng isang inang laging handang umalalay at magmahal. Kung ang mensaheng ito ay nakakapukaw sa iyong puso, kung nararamdaman mo ang init ng pag-asa na unti-unting nabubuo sa iyong kalooban, gusto kong mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Sabihin mo sa akin sa mga komento kung saan ka nanonood at kung ang mensaheng ito ay nakakatulong sa iyong puso. Malaking tulong ito para maintindihan ko ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami pang nakakapagpabagong nilalaman. Ang iyong bawat komento ay nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa akin, kundi sa bawat miyembro ng ating komunidad na nangangailangan ng pag-asa. Kaya huwag kang mag-atubiling ibahagi ang iyong saloobin. Ngayon, ang huling bahagi ng ating paglalakbay. Ang paglalapat ng lahat ng ito sa iyong buhay. Paano mo sisimulan ang pagbabagong ito? Una, simulan ang pagdarasal ng rosaryo ng mga buhol araw-araw. Gawin mo itong bahagi ng iyong routine. Maglaan ng oras, kahit 10 minuto lang, para sa debosyong ito. Humanap ka ng isang tahimik na lugar kung saan maaari kang makipag-usap kay Maria ng walang abala. Ikalawa, maging espesipiko sa iyong mga buhol. Isulat mo ang mga buhol sa isang papel, at isa-isa mong ipasa ito kay Maria habang nagdarasal ka. Ang gawaing ito ng pagsusulat ay may malalim na epekto sa ating isip, nagiging mas konkreto ang problema, at mas madali itong bitawan. Ikatlo, magtiwala. Ito ang pinakamahirap pero pinakamahalaga. Hindi laging madaling makita ang solusyon at minsan, masusubukin pa ang iyong pananampalataya. Ngunit tandaan ang sinasabi ng Salmo 46, Isa, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang laging handang saklolo sa panahon ng kagipitan. Si Birheng Maria, sa kanyang pagiging ina, ay laging kasama natin. Hindi ito nangangahulugang magiging perpekto ang lahat sa isang iglap. May mga buhol na mabilis makals, may mga buhol na nangangailangan ng mahabang proseso.
Ngunit ang mahalaga ay nagsisimula ka. Nagsisimula ka sa isang paglalakbay ng pagtitiwala, ng pananampalataya, at ng pag-asa. Ang bawat buhol na kinakalas ay hindi lamang nagdadala ng solusyon sa isang problema, kundi nagpapalakas din ng iyong pananampalataya, nagpapalalim ng iyong koneksyon sa Diyos at kay Maria, at nagpapatibay ng iyong espiritu. Ikaw ay magiging mas matatag, mas mapayapa, at mas kumpiyansa. Gustong-gusto kong ibahagi sa iyo ang isang talata sa Biblia mula sa Jeremias 20:11 na nagsasabing, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na ipinapanukala ko sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala sa kapayapaan, at hindi sa kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Ito ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sa pamamagitan ni Birheng Maria, ang ating ina, ang mga panukalang ito ay nagiging totoo sa ating buhay. Ang iyong kinabukasan ay puno ng pag-asa, at ang iyong mga buhol ay hindi panghabang buhay. Ngayon, sa pagtatapos ng ating paglalakbay na ito, gusto kong panghuli ay ibalik sa iyo ang kapangyarihan ng pag-asa. Ang lahat ng iyong pinagdadaanan, ang lahat ng iyong mga buhol ay may layunin. Ito ay humuhubog sa iyo, nagpapalakas sa iyo, at naghahanda sa iyo para sa isang mas dakilang layunin. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Ikaw ay may halaga, ikaw ay minamahal, at ikaw ay may kakayahang lampasan ang lahat ng hamon na inilalabas ng buhay. Sa iyong puso, naroon ang lakas ng pananampalataya na kayang maglipat ng bundok at kayang magkalas ng anumang buhol. Hayaan mo ang pagmamahal ni Birheng Maria na maging liwanag mo sa dilim, at ang kanyang intersesyon ang maging tulay mo patungo sa kapayapaan. Nais kong ipanalangin natin ang rosaryo ng mga buhol sa isang maikling panalangin ngayon. Isara mo muli ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at ulitin ang panalangin na ito sa iyong puso. Mahal na Birheng Maria, aming ina, taga-kals ng mga buhol, kami ay lumalapit sa iyo ngayon na may pusong puno ng pag-asa at pagtitiwala. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng buhol sa aming buhay, ang buhol ng aming mga takot, ng aming mga alalahanin, ng aming mga karamdaman, at ng aming mga kahinaan. Ina, ipinapasa namin sa iyo ang buhol ng kawalan ng pag-asa sa aming pananalapi, ang buhol ng mga hidwaan sa aming pamilya, ang buhol ng kalungkutan sa aming mga puso, at ang buhol ng pagdududa sa aming pananampalataya. Alam naming ikaw, bilang aming mapagmahal na ina, ay nauunawaan ang bawat kirot at bawat pasakit na aming dinaranas. Sa iyong mga kamay, aming mahal na ina, ipinagkakatiwala namin ang lahat ng mga buhol na tila sumasakal sa aming paghinga. Hinihiling namin na sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang intersesyon, ikaw ay kumilos at kalasin ang bawat buhol na humahadlang sa aming kapayapaan, sa aming kagalakan, at sa aming paglago. Naway ang iyong pagmamahal ay maging aming lakas, ang iyong gabay ay maging aming liwanag, at ang iyong panalangin ay maging aming kanlungan. Turuan mo kami, Ina, na magtiwala, na maghintay, at na magkaroon ng pananampalataya na walang imposible sa Diyos. Tulungan mo kaming matuklasan ang mga biyaya sa bawat pagsubok at ang mga aral sa bawat kahirapan. Bigyan mo kami ng lakas na harapin ang aming mga hamon ng may tapang at may pusong puno ng pag-ibig. Naway sa pagkalas ng mga buhol na ito, kami ay maging mas malapit sa iyong anak, si Jesus. Sa pangalan ni Jesus at sa iyong pamamagitan, Amen. Mahal kong kaibigan, huwag kang mag-alala. Ang iyong pinakamahusay na buhay ay darating. Ang iyong kwento ay puno pa ng mga kabanata ng kagalakan, pag-asa, at tagumpay. Patuloy kang magdasal. Patuloy kang magtiwala. At patuloy kang manalig. Ikaw ay mahalaga, ikaw ay may kakayahan, at ikaw ay lubos na minamahal ng Diyos at ng ating mahal na ina. Kung gusto mong mas marami pang matutunan tungkol sa pagpapalalim ng iyong pananampalataya at pagtuklas ng iyong personal na pagbabago, siguraduhin mong mag-subscribe ka sa channel na ito at pindutin mo ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong video. Mayroon kaming maraming nilalaman na makakatulong sa iyo sa iyong paglalakbay. At kung nagustuhan mo ang video na ito,
i-share mo ito sa iyong mga mahal sa buhay na nangangailangan din ng pag-asa at ng debosyon sa Birheng Maria. Maraming salamat sa iyong pagiging bahagi ng aming komunidad na puno ng pananampalataya. Manatili kang pinagpala at tandaan, walang buhol na hindi kayang kalasin ni Birheng Maria. Hanggang sa muli.